Aklat ng Mateo, 28, 16 hanggang 20. Muli po, Matthew chapter 28, verses 16 to 20. Kung nakita niyo na po, tayo po tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Datapwat nagsipaon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang buhay, banal, makapangyarihan at hindi nagkakamaling mga salita. Pwede na po kayo maupo. Ang title po ng ating pag-aaralan ay The Necessity of Making Disciples. Ang pangangailangan, pangkalagahan sa paggawa ng mga alagad. Muli po mga kapatid, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago po tayong magsimula sa ating maikling pag-aaral ng salita ng Diyos, hayaan po ninyong ipakilala ko muna ang aking sarili. Ako po ay si Roman Rivera, may asawa. Ito po yung misis ko, napakaganda na yan. Tayo pa, ayan po, si Lovely. At mayroon po akong dalawang anak, si RC, saka si RJ. Kami po ay taga-Baliwag. Doon sa, ang church po namin ay doon sa pinagtuturuan ngayon ni Pastor James. Isa pong kagalakan sa akin at pribilehiyo na mabigyan ng pagkakataon na makapag-minister sa inyo. Kaya po, lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong mainit na pagtanggap sa amin. Yan po. Para po sa ating pag-aaral, gusto ko pong magsimula ng isang katanungan. Ano po ba ang misyon ng church? Ito po ay isang napakahalagang subject na dapat na maging malinaw sa bawat isa sa atin. Especially kung tayo po ay miyembro ng isang simbahan. Marami po kasi sa panahon natin ngayon na hindi nauunawaan kung ano ba ang misyon ng church. May mga tao na umaattend sa simbahan, kung kailan lang nila gusto, or kung kailan lang sila masasabi natin convenient. At ang nakakalungkot na part po nun ay iniisip nila na nalulugod ang Diyos at tuwang-tuwa doon sa kanilang ginagawa. Dahil minsan sa kanilang buhay, nagkakaroon sila ng oras para sa Diyos. At hindi ko po alam kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob para tawagin nila ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano. Malungkot po, pero yun ang totoo. May mga pagkakataon din na pupunta lang sila sa simbahan, sa mga pagkakataon na sila ay may pakinabang o may mapapala. At ang mga ganitong pag-iisip ay nagpapatunay lang po na hindi nila nauunawaan o hindi nila naiintindihan ang tunay na purpose o layunin o misyon ng church kung bakit ito nag-exist. Ngayon po, ayon sa isang survey, nagtanong po ang isang grupo kung ano sa tingin nila ang misyon ng church.
At ganito po ang mga pangkaraniwang sinasagot. Mayroon pong mga nagsasabi na ang misyon ng church ay ang fellowship. Kaya nag-exist ang church para magkaroon tayo ng maraming kaibigan. Makakilala daw ng mabubuting tao, mga banal na tao, para mag-provide ng masasayang activity para sa pamilya, mga makabuluhang bagay na kung saan ay makakapakinig ka ng masasayang awitan, nag-enjoy kayo, at mahalaga po yung bagay na yun, mahalaga ang fellowship. Meron din pong nagsasabi na ang mission raw ng church ay tungkol sa pagtuturo, parang ganito, ito raw ang mission. Magturo ng mga doktrina, palakasin ang mga mananampalataya, magturo ng mga principles, mga prinsipyo kung paano ang tamang pamumuhay ng isang Kristiyano, i-train ang mga tao sa iba't ibang responsibilidad nila sa church, pagtuturo sa mga kabataan na maging masunurin sa utos ng Diyos, at tulad po ng nauna, ng fellowship, ito rin ay mahalaga. Meron po iba na nagsasuggest na ang mission daw ng church ay pagpupuri. Natatandaan niyo po, yung unang sabi, ang mission ng church, fellowship. Yung sumunod, ang sabi, hindi ka. Ang mission na ikaw ng church, pagtuturo. Sabi ng iba, ay hindi ka. Ang mission ng church ay magpuri. Purihin natin ng Diyos kung sino siya at kung ano yung ginawa niya. Sasabihin nila, ng pangunahing mission ng church ay pagpupuri. Dahil ngayon daw pong mga oras na to, ang pangangaral sa langit ay nagpupuri. Kung gano'n ang ginagawa sa langit, dapat gano'n din daw ginagawa natin. Pero sa katotohanan po mga kapatid, tulad ng nasabi ko kanina, yung fellowship, yung teaching, yung pagtuturo, at yung pagpupuri ay mahalaga. Pero wala po kahit ano sa tatlong iyon ang talagang mission ng church. Kahit pagsamasamahin natin yung tatlong iyon, hindi iyon ang mission ng church. O ngayon, sasabihin po natin, kung hindi pala iyon, ano ang mission? Para po malaman natin kung ano ang mission ng church, dapat masagot muna natin kung ano ang goal ng church para malaman natin kung ano ba ang mission nito. Ano ba ang motibo ng church? At iyon ay napakasimple ng kasagutan at alam ko pong alam ninyong lahat. Ang primary motive o pangunahing goal ng isang simbahan ay para i-glorify o luwalhatiin ang Diyos. Sabi nga po sa isang quotation, ito po sikat na sikat, lalo po sa Bible school namin, lagi ko pong narinig ito. At siya kung pamilyar na kayo dito, dahil siya na nabanggit na ito ng ating Pastor J.P.S. The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ang sukdulan, ang ultimate na goal ng isang tao ay para luwalhatiin ng Diyos. Yun po mismo yung itinuturo dun sa Ephesians chapter 1. Kung titingnan po natin yung buong context, ito po ay nagpapakita ng kagustuhan ng Diyos na naluluwalhati siya. Bakit? Kasi dun sa Ephesians 1, pinakita niya kung paano niyang niluluwalhati yung sarili niya. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 1 ang mga salitang ito sa verse 6. Sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Sa verse 12, upang tayo ay maging kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Sa verse 14, sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya po ito ay dapat naklaro sa bawat isa sa atin na ang pangunahing goal ng church ay ang luwalhatiin ng Diyos. Kung ang Diyos ay naluluwalhati kapag niluluwalhati niya ang sarili niya, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa dahil sa ganun din purpose, di ba? Para ihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. John 1 verse 14, di ba? Nung nagkatawang tao siya, sabi, at naging tao ang salita. And the Word became flesh. And we see His glory, the glory as the only begotten from the Father. At sa Hebrews 1 verse 3, ang sabi po doon na siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoong Jesucristo ang mismong nagre-reveal ng kaluwalhatian ng Diyos. So in short, ibig sabihin, si Jesus Christ, ang goal ng pumunta dito, ang motive niya ay ang luwalhatiin din ang Diyos. So ang goal ng Diyos ay luwalhatiin ang sarili niya, ang goal ni Jesus Christ ay luwalhatiin ang Diyos. Ibig sabihin, ang ultimate goal ng isang church, dapat luwalhatiin ang Diyos at hindi tayo aalis doon. Ngayon, kung malinaw na sa atin yung goal,
Babalik tayo doon sa original na tanong. Ano ang misyon ng church? Ano ang mandato ng Diyos para sa church? Ano yung utos ng Diyos na dumadaloy doon sa tanaw na mapapapurihan natin at maluluwalhati natin ang Diyos? Magiging malinaw po sa atin ang misyon ng church kung babalikan po natin yung redemptive history o yung kasaysayan ng pagdubos. Natatandaan niyo po sa Genesis pa lang nung magkasala ang tao sa Hardin ng Eden, ang buong human race ay napasailalim sa hatol ng kamatayan at naging alipin ng kasalanan ang bawat tao. Pero dahil sa masaganang habag at pag-ibig ng Diyos, tinubos niya ang tao. Di ba naalala niyo yung story nung kay Adan? Nung nagkasala siya? Alam po ba niyang nagkasala siya? Alam niya, di ba? Pero hindi nangyari dun sa story na nagtatakbo siya dun sa hardin at nagsisisigaw, Panginoon, nasan kayo? Hindi ganon. Hindi niya hinanap ang Diyos. Bagkos, yung kabaliktaran yung ginawa nila. Nagtago sila di ba? Sino humanap? Ang Diyos mismo ang humanap. Sabi sa Genesis 3:9, Adan, nasaan ka? O ano ang punto no? Ano yung point na gusto kong tumbukin? Para ipakita ng Diyos na siya ang nag-i-initiate sa tao. Siya ang unang tatawag sa tao. Ang Diyos ang tumatawag at umaabot sa atin dahil sa kanyang masaganang habag. Dahil ang totoo po, ang fallen man ay hindi hahanapin ng Diyos. Sobrang klaro nun, dun sa Romans 3 in context, ang sabi, no one seeks God. Walang humahanap sa Diyos. No, not one. Wala, maski isa. Ang Diyos ang nag-i-initiate para tawagin ang tao na bumalik sa Kanya. Ganun ang Diyos noon, ganun ang Diyos ngayon, at ganun ang Diyos magpakailanman. Ang desire niya ay iligtas ang tao laban sa kapahamakan and ultimately para sa kaluwalhatian niya. Naluluwalhati po ang Diyos kapag mayroong isang makasalanan na naliligtas. Kapag ang isang taong nahiwalay sa Kanya ay bumalik sa Kanya dahil sa Kanyang masaganang habag. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:19 na pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Di ba? Nagkatawang tao ang Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig at habag. Binayaran lahat ng kasalanan ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng sarili niyang kamatayan sa krus upang upang ipagkasundo muli ang tao sa Diyos at maluwalhati niya ang kanyang sarili dahil dito. Yun po yung gusto kong bigyan ng dish ngayong umagang ito, mga kapatid. Kung ninanasa ng puso natin ang luwalhatiin ng Diyos, kung iginagalang natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang layunin at ang kanyang minilithi, dapat nating matutunan na kung papaanong inibig ng Diyos ang naliligaw, ang magulong mundo, ang makasalanang tao, dapat nating matutunan na ibigin din ang naliligaw at magulong mundo in a sense na kung paano itong iniibig ni Kristo at inialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan nito. So makita po natin yung pattern. Mahal ng Diyos ang naliligaw na mundo. Gusto niyang iligtas para sa kanyang kalwalhatian. Dumating si Kristo. Ganon din yung ginawa niya. Minahal ang mundo, inialay ang kanyang buhay para sa kalwalhatian ng Ama. At ganon din po ang misyon ng church. Tayo ay nag-i-exist para ibigin at hanapin ang mga naliligaw sa mundong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. At yung mga binanggit po nating mahalagang bagay kanina, yung fellowship, yung teaching, yung praise para sa Diyos, yung kung lahat ng yun ay preparation. Para saan? Ano yung pinaghahandaan natin? Paghahanda para dun sa misyon. Di ba? Kaya tayo nagpe-fellowship, kaya tayo nagpupuri, kaya tayo nag-aaral dito para paghandaan yung mission na yun. Ano yung mission? To seek and save the lost by sharing the gospel of Christ. Ito ang ating misyon, kaya nandito pa tayo sa lupa. Dahil ang totoo po, yung pagpupuri, yung pag-aaral, yung fellowship, lahat ng yun gagawin natin sa langit, di ba? Pagdating natin doon,
mas broad pa. Kasi yung fellowship mo, hindi lang sa church na to. Lahat ng mananampalataya. Pagdating natin doon, lahat tayo nagpupuri sa Panginoon. At pagdating natin doon, yung kailangan natin kaalaman, yung mga bagay na itinuturo sa atin dito, pagdating doon, kompleto na. So, ibig sabihin, kung yung mga bagay pala na nauna, yung praise, yung teaching, yung fellowship, ang mission natin, sana, kinuha na lang tayo ng Lord. Pero hindi pa, nandito tayo. Ibig sabihin, kaya tayo nandito, dahil dito lang natin pwedeng gawin yung mission na yon. Tama niyo po ako? Ha? Lahat ng mga nabanggit kanina, sa langit, yun na lang gagawin natin. Pero yung pag-mission, yung pangangaluluwa, pag-share ng gospel, hindi na natin din pwedeng gawin doon. Bakit? Lahat ng natin ligtas na, di ba? Kaya yun ang mission ng church. At ito mismo yung theme ng text na ating binasa. Yun po sa Matthew 28, sa verse 19, ang sabi po, "Go ye therefore and make disciple." Ang main verb doon ay yung make disciple. Gawing alagad. Gawin ninyong alagad. Yun ang calling ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nandito para sa mandato na yun. Para mag-lead, para i-guide ang mga tao na matuto sa mga aral ni Kristo at maging tagasunod ni Kristo. Muli po, ang ating motive ay ang i-glorify ang Diyos. At ang ating mission ay ang i-win yung mga naliligaw patungo kay Jesucristo. So ang tanong, ang pinakamahalagang tanong, mga kapatid, ginagawa po ba natin iyon? Practice ba iyon ang inyong priorities sa buhay? Kasi po kung hindi natin ito nagagawa, hindi tayo nagpa-function bilang isang church. At ngayon po sa pag-aaral natin ito, nawa po maging daan para maging simula kung paano natin gagawin yung misyon na iniatas ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon ang tanong, paano ba tayo magiging effective? Paano magiging effective yung pag-evangelize ko? Kung aabutin ko ang mga naliligaw na tao, ano ang kailangan ko? At yun po ang bagay na pag-aaralan natin sa passage na ating binasa. Meron po tayong 5 bagay, 5 elemento na makikita na masasabi kong kailangan or mahalaga para sa katuparan ng misyon na ito. May 5 elements. Ito po yun, yung 5 elemento. Availability, worship, submission, obedience, and power. Ulitin ko po. Availability, worship, submission, obedience, and power. Verse 16. Ang una po natin mapapansin ay ang availability. Sabi po dito, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. Pamilyar po siguro kayo dun sa kasabihan na the greatest ability is availability. Sobra pong nakakatuwa ng phrase na yon. Kumbaga, hindi mahalaga kahit gaano ka katalente kung hindi ka naman available. Di ba? Kahit gaano karami yung alam mo, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka karunong, kung hindi ka available, ang lahat ng yon ay walang kabuluhan. At yun po mismo yung makikita natin dun sa verse 16. Kasi ang sabi doon, datapwat nagsiparoon ng 11 alagad sa Galilea. In context, ng Matthew 28, mag-iiwan ng Panginoong Jesus ng isang dakilang atas sa mga disciples. Ang sikat po na tawag doon ay The Great Commission sa English, kung pamilyar kayo. Iaatas niya ang dakilang commission na ito na may kalakip na pangako ng kanyang presensya at kapangyarihan. Kung hindi sila pumunta doon, hindi sila magiging bahagi ng commission. Kung sino ang available, siya ang tatanggap ng privilege na yon. Sa chapter 26 ng Matthew, verse 32, ganito sinabi ni Jesus, datapwat, pagkapagbangon ko ay mauuna ako sa Galilea. Sabi na ni Jesus, ng chapter 26. After ng kanyang muling pagkabuhay, sa chapter 28, verse 7,
Sinabi ng anghel sa mga babae na nagpunta sa kanya sa limbingan na mauna siya sa Galilea, doon makikita ninyo siya. At sa verse 10 ng chapter 28 din, nang magpakita si Jesus sa mga babae, sinabi niya sa kanila na sabihin sa kanyang mga alagad na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako doon. So sa madaling salita po, bago pa mamatay ang Panginoong Jesucristo, at nang muli siyang after niyang mabuhay maguli, sinabi na ni Jesus sa kanyang mga disciple na magkita sila sa Galilea, ibigin na niya. Ang nakakamangha po doon, sa kabila na yung mga disciple ay hindi naman masasabi nating mga karunungan. Ang majority nga po sa kanila ay mga isda. Wala man silang sapat na talento o kakayahan. Hindi man sila ganun katalino, walang experience. Pero yung part na nandun sila at nagpunta ay isang bagay na kapuri-puri. Dahil sila ay available at ito ang kagandahan doon sa Christianity. Ang Kristyanismo po ay hindi papogian, pakulungan, o paramihan ng alam. As long na ikaw ay ready for service for the glory of God. Di ba? Yun ang unang kailangan eh. Kailangan available. Na kahit gano'n makakalino, kahit gano'n magaling, kahit alam natin lahat ng doktrina, kabisado natin yung buong Bible. Eh, di ba may kakilala tayo eh. Pag nagsita siya eh. Talagang, ay, hindi pa, dito gano'n. Pag hindi ka available, walang halaga ang lahat ng iyon. Kaya po para sa personal application ng bawat isa sa atin, kayo po ba mga kapatid, available po ba kayo para sa Panginoon? O yun po ang gusto ng Lord, maging available tayo para sa kalagabian niya. At ang ibig kong sabihin sa salitang available, ay yung ating mga oras, yung talent, yung mga gifts, yung ating finances at mga resources ay available para sa Panginoon para magamit sa anumang paraan para matupad yung mission na yon na ipinagkaloob niya na iniatak niya dun sa church. Ang mga tao po sa binasa nating passage ay available. Nandun sila, pumunta sila. Kailangan po nating tanungin yung mga sarili natin. Dumadalo ba ako sa pagtitipon ng church? Kapag ba sinabi ng pastor na, kailangan ko ng ganito, katuwa, baka available kayo. Sumusuport ba tayo sa mga ganito gawain? Kasi sa pagdalo po natin sa mga pagtitipon na ganito, dito natin malalaman kung ano yung mga utos o mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. At dito rin natin malalaman yung mga bagay na dapat natin ibahagi doon sa mga naliligaw na kaluluwa na i-disciple natin. Handa pa tayong bitawan ang mga bagay na mayroon tayo para sa Panginoon. Ang ating oras. Handa ba natin isakripisyo kapag hinihingi niya? Ito po yung mga bagay na tinatanong ko sa sarili ko habang ginagawa ko yung sermon na ito. At umaasa po ako na ganito din ang inyong gagawin. O una po, availability. Ang pangalawang principle ay attitude of worship. Yung unang element, availability, available. Yung pangalawa, to worship. At ito po ay pumapatungkol sa pagiging focus. Focus saan? Kung sino si Kristo. Verse 17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangagalin lamang. Ano po sabi? At nang siya'y kanilang makita, sobrang nakaka-bless yun di ba? Kumbaga parang dun sa kwento, all of a sudden, out of nowhere, biglang nagpakita si Jesus. Kumbaga in a supernatural way. At dahil doon, nagkaroon ng overwhelming effect yun dun sa mga disciples. At ang ending, sinamba nila siya. Sinamba nila si Jesus tulad ng pagsamba na nararapat lamang sa Diyos. Sinamba nila si Jesus bilang Diyos. Minsan, meaning, tanggap nila yung pagka-Diyos ni Kristo. Naalala nyo nung nakapako si Jesus dun sa krus, yung sabi ng centurion, tunay niyang ito ay ang anak ng Diyos. Si Tomas, pamilya ko kay Tomas, after niyang mag-alinlangan, sabi niya nung makita niya ang Panginoon? Panginoon ko at Diyos ko. Sa John chapter 20. Katulad po ito ng story dun sa Matthew 14, nung naglakad ang Panginoong Jesucristo sa tubig. Pero sa pagkakataon na to, mas nakakamangha. Bakit?
Kasi masasabi natin ibang level talaga yung mga nakita nila na ginawa ni Kristo. Una sa lahat, muli siyang nabuhay mula dyan sa mga patay. Tulad mismo ng sinabi niya. Siya mismo ang nagsabi, di ba? Hindi lamang siya mapaghimalang Diyos, bagkos siya lang at wala nang iba pa ang may kakayahang dumapi sa kamatayan. Nakita nila ito ng sarili nilang mga mata. Nahawakan nila siya, sabi sa Matthew 28:9. Nung lumabas siya dun sa grave, di ba may nakaharang na malaking bato? Tapos nung pumasok siya dun sa may kwarto, dun sa upper room, na nakasara yung mga pinto, ang nakakamangha, nahahawakan nila siya. Pero tumatawid, in a sense, pag inimagine, ngayon po kasi sobrang normal na ng mga sci-fi kaya hindi natin ganong maramdaman yung impact Kasi ngayon parang normal na lang na parang nakita tayo magic sa mga palabas, may mga Star Wars. Pero dito, kasi hindi to kamukha ng mga napapanood natin ngayon na parang mga science fiction. Hindi siya ganon. Totoong nangyari na parang ganito, nasa kwarto sila, tapos bigla na lang sumitawan Diyos mula nakasara yung mga pinto. So, ang mindset ko, tapos nakawakan siya. Di ba? Ang na-imagine natin, ang tatagis lang dapat mga kaluluwa. Pero siya nahawakan siya. Kaya, nag-overwhelm yung paniniwala nila na si Kristo ay Diyos. At sa part naman ni Jesus, pinatunayan niya ang kanyang pagiging Diyos. Dahil alam po natin lahat na idolatry ang pagsamba sa mga kahit anong tao, bagay, hayop o anong bagay na nilalang. Dahil ang may karapatan lang na tumanggap ng pagsamba ay ang Diyos. Pero yung katotohanan na hindi sila sinaway ni Jesus ay nagpapatunay na siya ay Diyos. Ba't tinanggap niya na-receive niya yung pagsamba nila Kung si Jesus ay hindi Diyos, dapat na ginawa niya ay teka, huwag niyo akong sambahin. Kasi Diyos lang dapat, di ba? Pero bakit tinanggap ng Panginoon? Yun ay pagpapakita na karapat dapat siyang tumanggap ng pagsamba na ibinibigay nila. O, nakakatuwa po yung susunod na phrase. Datapwat ang ilan ay nag-alindangan. Parang naiisip ko dito, sabi sa isip-isip ko, Matthew, bakit mo nilagay yun? Bakit mo nilagay yun sa kwento, sa gospel na sinulat mo? Hindi mo dapat sinama yun. Negatibo yun Negative magiging effect nun. Kasi gusto nating ipakita yung point na nabuhay si Kristo Bakit mo ilalagay yun? Yun po muli ay isang malinaw na dahilan kung bakit inilagay niya yun. Ito po ay para ipakita ang transparency o pagiging tapat ng biblical writer o ng sumulat. Na hindi niya babaluktutin ang story para isalaysay ang isang bagay in a selective way. Kumbaga kaya yung ginawa ni Matthew, kaya niya isinulat yun, dahil yun ang totoong nangyari. Hindi niya gagawin ng isang bagay na, di ba, ang mga tao, pagka nagkikwento tayo, pipiliin lang natin yung gusto nating ikwento, yung gusto natin marinig ng pinagkwentuhan natin. Pero yun, nagpapakita ng authenticity ng Bible, yung integrity ng Bible, pagiging tapat ng scripture, pagiging tapat ng mga writer. Yun mismo yung gustong iparating ni Matthew, kaya niya sinama yung bagay na yun. Ibig sabihin, nangyari talaga yun. Ang tanong ngayon, kung anong uri ba ng pag-aalinlangan yung naramdaman nila, at kung sino yung nag-aalinlangan. Kasi po, nahati ang tanaw dito ng mga, sabihin natin Bible scholar, at kaya niyo pong ilatag ko sa inyo yung ilan. Ang iba, sinasabi, galing doon sa immediate context, yung 11 disciple daw yun, yung nag-aalinlangan, yung nasa verse 16. Marahil daw, dahil biglang lumitaw si Jesus out of nowhere, kaya hindi nila ito nampaan. Maari din daw na dahil si Jesus ay nasa glorified state na, hindi na siya kamukha ng state niya, yung estado ng nature niya, nung kasama nila siya. Daw ganon. Meron namang mga nagsasuggest, at ito po ang view na pinaniniwalaan ko, na dahil nagpakita si Jesus doon sa mga babae, at meron pong text doon sa 1 Corinthians chapter 15, verses 6 to 7, na ang sabi doon, nagpakita ang Panginoong Jesus sa 500 plus na mga tao, kasama yung 11 disciples,
marahil ilan sa kanila ang nagduda. Kumbaga, ang argument na sinasabi doon, ayun sa verse 16, kaya sinabing 11 alagad, para pinpoint na hindi na sila 12. Kasi tuwing binabanggit sila, na alam natin, ala na si Judas, parang i-emphasize lang na sila na lang yung matitira, yung 11. Pero hindi daw nangangahulugan na sila lang yung taong nandun. Bakit ko po nasabi? Kasi kung sa kanila lang magpapakita ang Panginoon, hindi na niya kailangan pumuntang Galilea dahil 2 beses na nilang nakita ang Panginoong Jesucristo bago ito. Ibig sabihin, dahil mayroong malaking bisyon na ibibigay ang Diyos, gusto niya hanggat maaari sa mas malaking loob niya ito masabi at maipaalam. At doon po papasok yung sinabi ni Apostol Pablo na nagpakita ang Panginoon sa 500 plus na eyewitnesses. At napakagandang lugar dahil nagkita sila sa isang bundok na mas maraming ma-accommodate. Marami po sa group na yon ang hindi pa nakakakita sa Panginoong Jesus. So possible na sa kanila nang galing yung tinutukoy na yon. Dahil hindi pa nila nakikita si Jesus after ng resurrection, ito marahil yung first time pa lang nilang makikita. Dahil ang nagpakita pa lang ang Panginoon dun sa 2 babae, sa Lord sa 2 disciples sa road sa Emmaus at yung sa natitirang disciples, marahil dahil hindi pa nila nakikita ang Panginoon, naiisip nila na totoo kayang nabuhay talaga ang Panginoon. Kaya marami pong eyewitnesses at sa kanila nang galing yung part na nag-alinlangan. So ang pag-aalinlangan nila ay mula dun sa mga disciple na una, dahil malayo siya nang magpakita, baka hindi siya agad nakilala. Or possible din na sa mga disciple na hindi pa siya nakikita after ng muli niyang pagkabuhay. Kaya kumbaga, nung bigla siyang nagpakita, si Jesus kaya talaga yon. Parang ganun uri. Pero tulad po ng susunod, nang lumapit siya, at saka pong nawala ang kanilang pag-aalinlangan. Sobrang namamangha na in-include ni Matthew nung writer, yung part na yun ang passage. Kasi sobrang natural, totoo, at walang halong pagmaninipula dun sa pangyayari. Katulad ng nangyari din sa Matthew 14, di ba? Nung lumakad ang Panginoon sa tubig, nakita siya ng malayuan, o ano ang initial reaction? Nag-alinlangan yung mga disciple. Pero pagkatapos nun, nanampalataya sila at sinamba nila ang Diyos. So ngayon po tayo mga kapatid, paano natin tinitingnan ng Diyos? Malinaw ba sa atin na sinasamba natin siya bilang Diyos o meron tayong ibang tanaw sa Kanya? Alam ko po may mga pagkakataon rin na nag-aalinlangan tayo na tulad ng mga disciple, pero wag po tayo manatili sa ganung kalagayan. Patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag po kasi malinaw ang ating pagkakakilala kay Kristo, hindi tayo mauubusan ng dahilan para sambahin siya. Kasi ang puso natin laging nakatuon sa Kanya, ang ating goal ay nakasentro sa kalooban niya, at siya ang lahat-lahat sa atin. Hindi na natin gano'n isipin yung mga bagay na makapagbibigay sa ating kagalakan sa mundo na ating ginagalawan. Kundi ang mas priority na natin ay yung mga bagay na makakapagbigay sa Kanya na kalwalhatian. Diba? So una, available ba kayo? Pangalawa, tunay bang pagsamba ang binibigay natin kay Kristo? Pangatlo, verse 18, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ano ang makikita natin dito? Submission. Availability, worship. Pangatlo, submission. Pagpapasako, pagpapasailalim. Ito po ang meaning ng mga salitang ito ni Jesus na nagpapakita na kiniklaim niya ang sovereign authority. Meaning, sinasabi ni Jesus na nasa atin lahat ng kapamahalaan sa lahat, sa langit man o sa lupa. Ito ay mga salitang nagpapakita ng karapatan, kapangyarihan, at otoridad. In short, ipinapakita ng verse na ito na si Jesus ay may kalayaan at may karapatan na gawin ang lahat without limitations. Siya ay malaya na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Kung kailan niya ito gustong gawin, saan niya ito gustong gawin, at kung kanina niya ito gustong gawin. Meron ang Panginoong Jesucristo ng absolute freedom of choice and action.
Ito yung essence ng kanyang ng pagiging soberano. Makikita natin dito ang authority niya habang binabasa natin yung gospel. Makikita natin yung authority ni Kristo sa mga sakit. Kung paano siyang nagpapagaling ng mga sakit, di ba? Sa Matthew 4, yung authority niya over demons. Nagpapalaya siya ng mga demonyo sa Matthew 17. Yung authority niya over death. Yung authority niya sa kamatayan, kung paano niyang binuhay si Lazarus mula sa mga patay, sa John 11. Sa Sermon on the Mount, sabi niya din sa Matthew 7, sabi ng mga tao na nagsasalita si Jesus Christ na punong-puno ng authority. Meaning, mas may kapangyarihan at mas may impact pa siya pag nagsalita kaysa dun sa mga religious leaders nung panahon nila. Mayroon siyang authority na magpatawad ng kasalanan sa Matthew 9. Mayroon siyang authority na ikomisyon ang mga disciple para magpagaling at magpalayas ng mga demonyo sa Matthew 10. Di ba sabi niya, sige, binibigyan ko kayo ng authority para magpagaling din at magpalayas ng demonyo. Mayroon siyang authority na ibigay ang kanyang buhay at kuhanin muli ito. Sabi niya din sa John 10. Ganito inilalarawan ng Bible ng authority o kapamahalaan na mayroon si Kristo. Eh, saan galing ang authority na yon? Sabi din sa text, walang iba kundi sa Ama. Naalala nyo nang tuksuhin ni Satanas si Jesus? Nung iniaalok sa kanya, na ibibigay sa kanya lahat kung sasamba siya kay Satanas? Hindi kailangan ni Jesus na ibigay ito ni Satanas sa kanya. Bakit? Dahil hindi niya ito kailangan. Dahil ang lahat ng iyon ay ibibigay sa kanya. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay tinuhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At dahil nasa Kanya ang lahat ng authority, sabi niya, di ba, nasa akin lahat ng authority, ano ngayon ang kailangan nating gawin? Kailangan nating mag-submit, magpailalim. Ang pangatlo, magpailalim sa authority na mayroon siya. Kaya niya sinabi yung verse 18 ay para tawagin tayo sa pagsunod, di ba? So kailangan, maintindihan muna natin na sakit tayo ng kanyang authority para mas maging malinaw sa atin ang dahilan kung bakit tayo susunod. Bakit kaya tayo susunod? Kasi nasa kanya ang lahat ng authority. So imagine natin mga kapatid, ang iiwan niyang command, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Kung sa atin sabihin niya, practically speaking, mahirap to para sa atin. Mas lalo sa case nila. Diba? Ano na lang naging reaction nila nung sinabi siguro yun, kung hindi sinabi ng Panginoon muna yung verse 18. Sabi, malaki kang kalokohan yung pinapagawa mo na yun, baka ganun sabihin nila. Pero dahil nilinaw ng Panginoon, in-establish ng Panginoon ng verse 18, sinabi niya na nasa Kanya ang lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, dapat silang sumunod. Diba? Tinatawag tayo ni Jesus para mag-submit sa Kanya, magpasakop, magpailalim sa Kanyang authority. At mula dito, sa pagpapasakop, ay dadalhin tayo nito dun sa susunod na principle. After nating magpasakop, ano magiging bunga? Obedience, pagsunod. Sa verse 19, dito natin makikita yung command, yung utos, yung mismong mandato. Ang sabi, make disciples of all nations. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At ito ay nangangailangan ng pagsunod. So, paano bang ginagawa ng pagdi-disciple? Paano tayo magdi-disciple? O ginagawa ba natin ito? Sino ang pwede nating i-disciple? Aba, napakarami ito. Pamilya natin, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, sa eskwela. O, di ba? So, paano? Di ba? Pwedeng maisip natin, mahirap o imposible. Ganon din siguro ang pakiramdam ng mga alagad nang sabihin niya ng Panginoon. Pero, malinaw po ang utos Go and make disciples. Yun ang utos Sabi nga niya dun sa Mark 16, verse 15, magsiyahan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal. O, paano ngayon natin gagawin yon? Paano natin gagawin alagad? Nagbigay po ang Panginoon ng tatlong bagay. O, ang main verb ay making disciples.
Ang gagawin natin para mag-make disciples ay going, baptizing, then teaching. Magsiyaon kayo, bautismohan ninyo sila, turuan ninyo sila. In short, hindi natatapos sa pagiging believer o pagiging mananampalataya. Na para bagang meron po akong kakilalang ganito Yung ang sabi niya mananampalataya na ako basta ang mahalaga, ligtas na ako. Doon na, tapos na yon. Pero hindi po ganun yung tamang tanaw. Dahil sigurado ko kung ganun ang tanaw, palagi ko po hindi siya ligtas. After nating sumampalataya, ito po yung pagkakasunod, after nang maging believer, maging disciple, ano susunod na gagawin? Kailangan natin i-display ito o ipahayag yung pananampalataya ito. Sa paraan, pagkatapos ng going, baptizing sa pamamagitan ng public display ng baptism. At hindi lamang yun. After ng baptism, pagkatapos natin tanggapin ang kaligtasan at ipahayag ito sa pamamagitan ng bautismo, kailangan rin natin patuloy na mag-aral at matuto sa salita ng Diyos. Kaya yun yung pagkakasunod-sunod make disciple, they go, tapos baptize, tapos teach. O paano going? Ang lahat ng iyon ay hindi magiging posible kung hindi tayo pupunta doon sa mga taong ito. Doon magsisimula, di ba? Going. Ang misyon ng church ay hindi yung maghintay na ang mundo ang lumapit sa atin. Paano po? Yung nandito tayo, hintayin natin punta tayo. Hindi ganon. In fact, it's the other way around. We're supposed to go to them. Tayo yung pupunta sa kanila. Di ba ano sabi? Magsiyaon. Hindi naman sinabing, upo tayo sa church, hintayin natin may umatin na bago. Hindi ganon. Magsiyaon. Nahayo tayo. Yun ang misyon. Sobrang obvious niya. Ito yung una natin kailangan gawin para makapag-disciple. Kailangan humayo tayo. May prospect tayo nung ating disciple. Ano sasabihin natin? Yun ang tanong, di ba? Ano sasabihin? Kapag kasi hayo ka, isa lang ibig sabihin nun, mananampalataya ka na. So ano i-share natin? Wala kang ibang mensahe na ipapahayag sa paghayo, kundi ang gospel. At alam kong malinaw po sa inyo lahat yan. Natatandaan yung 4 na elements ng gospel, yung God, man, promise, death, response, di ba? Una, banalang Diyos. Ang tao makasalanan, hindi sila magtatagpo. Kung doon papasok si Kristo, yun ang good news, di ba? Paano natin matatanggap yung good news? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross. Kailangan ba ng gawa? Hindi. Nauna yung pagliligtas bago tayo. Kaya tayo gumagawa kasi iniligtas tayo ng Panginoon. At sobrang klaro po yun. Hindi natin kailangan maging pastor o iskola o matalino para ma-share ang gospel. Ito ay malinaw sa mga taong iniligtas ng Diyos. Klaro ito sa mga naligtas ng Panginoon. Sabi nga sa panahon natin, ang kaligtasan ay para sa mananampalataya ay HD quality, high definition. Pangalawa, baptizing. Malinaw po ito dun sa inyo ng mga nakakilala na sa Panginoon. Magkakaroon tayo ng public display ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapabautismo. Bakit? Kasi ang bautismo ay kasing kahulugan ng kaligtasan, pero hindi ito nakakapagligtas. Ulitin ko po ang bautismo ay kasing kahulugan ng kaligtasan, pero hindi ito nakakapagligtas. Ano ibig sabihin? Dahil ito ay sinisimbolo dun sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Lalo dun sa panahon nila. Kasi after makakilala doon, after makonvert ng believer, nagpapabaptize sila agad. Sa atin, walang ganong impact yun. Pero sa panahon nila, malaki po epekto nun. Kasi ang mga tao na nagpapabaptize nun, sinasabi nila, pinoproclaim nila publicly na sila ay tagasunod ni Kristo. Ano magiging implication nun? Pwede silang ipakulong. Pwede silang kunin ang kariyan nila. Ititiwalag sila sa Judaism. At higit sa lahat, pwede silang mamatay. Kaya ganun kahalaga yung baptism. Kasi parang ito, proclamation ng ating pananampalataya kay Kristo. Tulad po ng sabi ko kanina, hindi siya ang daan sa kaligtasan, pero siya ang katubayan na tawag na ligtas. Pag after natin makakilala at tumanggap sa Panginoon, una natin gagawin, magpabaptize. At ganun-ganun po yung pattern na ginawa nila. Pagdating sa Book of Acts, oras na may sumampalataya, ano kasunod? Baptism. Di ba? At napansin po natin kung paano nagbabaptize.
Sabi sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero interestingly po, sa Book of Acts, hindi ginawa yon. Ang sabi doon, pag nagbabantay sila, sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. So meaning, hindi ito formula. Wala pong gano'n, no? Yun po yung maintindihan natin. Hindi siya formula. Hindi mahalaga kung kaninong pangalan ka ibinaptize. Ang mahalaga, yung pananampalataya na mayroon ka. Diba? Ngayon po, ang maganda dun sa text na ginamit natin, kasi doon natin nakita yung isang bagay na pinaniniwalaan natin. Yung tinatawag nating Trinity. One God in three person, di ba? Sa pangalan ng Ama. Sa English po, mas maganda, sabi, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi sinabing in the names. Di ba? Nakuha nyo? Kasi pag marami, di ba, names dapat. Pero sinabi in the name, may isang pangalan, di ba? Napagpapakita na mayroong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ang malinaw po at klaro na itinuturo noon ay ang bawat mananampalataya ay kailangan bautismuhan. After ng pagbabautismo, kailangan silang turuan. Iyon yung pangatlo, sabi sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Malinaw na hindi lamang conversion o pagsampalataya ang ministry ng pagdi-disciple, kundi pati ang teaching ministry. Dapat ay alagaan natin sa mga aral ni Kristo yung bawat believer sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng buong kapasyahan ng Diyos. Sabi yon sa Acts 20:27. Dapat natin ituro sa kanila ang lahat ng utos ni Kristo. So, bilang application, alam po ninyo mga kapatid, napakasarap sa isang mananampalataya na maging bahagi ng misyon na ito ni Kristo para sa church. At kayo mismo ay pwedeng maging bahagi ng dakilang komisyon na ito. Hindi naman kailangan na ikaw mismo yung magturo. Pero ang mga bagay na maiaambag natin para maisagkatuparan ng misyon ng church ay napakalaking bagay. Nawa po maging bahagi kayo ng misyon na ito bilang isang iglesia ng Diyos. Doon po kasi makikita natin kung nagpa-function talaga tayo bilang isang simbahan. For example, yung mga panalangin natin para sa mga humahayo, yung pagsama natin kapag kailangan magpamigay ng gospel tracts. Di ba? Sa 15 po ba, Tibel? O, tapos pagpapahiran ng sasakyan kung kailangan. Diba? Napakailan pong maglakad. Malakas sa sapatos, saka sa stepping. Pagtulong sa finances, di ba? Kahit simpleng merienda para din sa mga humahayo, pag-share ng ating mga gifts o talento sa mga pagkakataon na ito ay kailangan. Ang lahat po ng iyon, pag nagsama-sama, ay malaking bagay para sa mission ministry ng church. At yun po ang tamang diwa ng isang church. Di ba? Kaya church, sabi sa Bible, dinescribe ang church na maraming katawan. Di ba? Dapat nagpa-function lahat. Meron po kasi mga simbahan na meron weirdong paniniwala na dapat daw si pastor ang lahat ang gumagawa. Malungkot po yun at masakit. No? Ayaw na ni pastor yan. Bahala na si pastor dyan. Maniwala kayo sa akin mga kapatid, ang ating pastor ay hindi robot. Ayan. May limitasyon din po sila. At may pakiramdam. Hindi po tayo magpa-function bilang isang church kung ang lahat, dapat pastor ang gumagawa. Kasi po, ang totoo, malaking kagalakan at encouragement sa kanya kung bukas po ang puso ninyo sa pagtulong para sa ikalalago ng iglesia. Kaya po natutuwa po ako, sobrang na-encourage ako nang kakwentuhan ko si Pastor Javes kung paano po niyang nakikita daw kung paano nag-grow ang bawat isa sa inyo. Napakalakas po maka-encourage ng ganun. So balikan po natin yung unang apat na element sa katalumpayan ng misyon na pag-make disciples. Una, availability. Pangalawa, worship. Then submission. Then obedience. Ang lahat po ng iyon ay mahalaga, ngunit wala po itong kabuluhan kung wala yung huling element. Ano yung huli? Level 35 na pala. Next week na lang po. Di mo? Yung huli po, power. Dito na po ako magtatapos, power. Ang huling element ay power. Hindi po natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan. Yung mission na to. Malinaw po yun. Walang mangyayari kung ang lahat ng ito ay gagawin natin
ayon sa sarili nating lakas. Kaya ang huling mga salita ni Jesus sa tagpong ito ang pinakamahalaga, yung nasa verse 20 ng Matthew 28. Ano po sabi niya? At narito, diba? Nakita niyo yun? At narito, parang sinasabi ni Jesus na, ito isipin niyo, ito panghawakan ninyo. Ako, sino daw? Hindi ang sinumang pastor. Hindi ang ating kapatid na, hindi pala natin kapatid. Hindi si Tibuloy, hindi si Manalo, hindi si Soriano. Bagkos mismong si Jesucristo, ay sumasa inyo. Imagine that, mga kapatid, isipin nyo. Si Kristo daw ang kasama natin habang ginagawa ang misyon na ito. Parang napakahirap gawin ng misyon. Mahirap ito ng nag-iisa. Pero dapat ma-encourage tayo sa pangako ito ng Panginoon. Yung kapangyarihan na taglay natin sa pagtupad ng misyon na ito ay nakatayo sa presensya ng Panginoon Jesucristo. Ito po ang lagi ninyong tatandaan, mga kapatid. At nawa po ma-encourage tayo dito tungkol sa matter na ito. Yung may authority ng lahat ng bagay. Yung sinabi dun sa kanina, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapamahalaan. Siya daw, yung may authority sa lahat ng bagay, sa langit at sa lupa, ang ating kasama sa pagganap sa misyon na ito. Diba? Sobrang nakaka-encourage yun. Yung parang ang hirap, parang natatakot tayo sa mga rejection. Yung po pinakamahirap na kalaban sa paghayop, sa pag-evangelize. Madalas po natatakot tayong ma-reject. Di ba? Nakakalungkot. Nagpapakahirap ka. Pagkaabot mo ng tracks, lulukodin lang. Tatakot. Hindi po, wag po kayong madi-discourage sa gano'n. Kasi po, nangyayari yun, pero hindi dahilan para malungkot. Bakit? Dahil dito sa verse na to. Sabi ng Panginoong Kristo, narito, ako'y sumasa inyo. Yung taong may authority, yung Diyos na may kakayahan ng gawin ang lahat. Siya daw yung kasama ninyo sa paggawa ninyo ng misyon na ito. So, ito magaling na. Gano'n daw kadalas natin siyang kasama? Gano'n kadalas? Palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Di ba? Saan man kayo makakating, anumang sulok ng San Rafael ang mapasok ninyo. Kung mayroon kayong malinaw na tanaw na kasama namin ang Panginoon, walang dahilan para hindi namin gawin ang misyon na ito. Ano yun? To make disciples. Amen. Sana po meron po kayong natutunan sa ating medyo mahaba-habang pag-aaral. Samahan niyo po ako sa magiging panalangin bago po tayo mag-duel. Maraming Diyos, salamat Panginoon.